Bali may kwento rin po akong nais na ibahagi sa inyo. Totoo po itong nangyari. Naganap ito sa probinsya ng nanay ko. Sabi ni nanay, matagal din po itong naging laman ng usap-usapan doon sa kanilang bayan noon. Ito po ay karanasan ng pinsan ng nanay ko na si Uncle Pilong. Ayon sa paglalarawan ni nanay, si Uncle Pilong ay mabait at maalalahanin. Masipag din po ito at tumutulong talaga sa kanilang mag-anak. Kaya kahit mahirap ang buhay nila noon, ay hindi sila sumasala sa pagkain dahil na rin sa pagtsatsaga ni Uncle Pilong. Nang maganap ang trahedyang ito, ay 20 anyos na sila. Natutubo kasi ni nanay ang pinsan niya. Bukod sa mga gawain sa bukid, ang isa pang pinagkakaabala ng Uncle Pilong noon ay ang pag-uuling at paggawa ng suka mula sa nyog. Isang araw, nagulat na lang sila nanay nang mabalitaan nilang napatay umano si Uncle Pilong. Talagang hindi sila makapaniwala dahil napakabait nitong tao at mahusay ding makisama. Kaya kahit abala silang nagtatrabaho nun sa bukid, ay iniwan talaga nila ang kanilang ginagawa at sumadsad sa bahay nila Uncle Pilong. At doon nga ay napatunayan nilang patay na nga ito. Nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit nito. Nung mga panahong iyon ay hindi pa uso sa kanilang lugar ang imbalsamo, lalo na at malayo ang sa kanila. Nasa bulubundukin kasi silang bahagi ng kanilang probinsya. Kung kaya, kapag may namatay ay isang gabi lang ang lamay at kinabukasan ay inililibing na rin kaagad. Kwento ni nanay, naabutan pa raw nilang bangkay ng Uncle Pilong bago pa ito mailagay sa ginawa nilang ataol. Wasak ang katawan nito na ang dami niyang mga malalalim na sugat. At sabi pa ng mga kamag-anak nila at ibang mga taong naroon, may mga nawawala itong bahagi ng kanyang laman loob. At ang matunog na usap-usapan ay inatake ito ng aswang. Hindi naman na bago sa kanila ang mga kwento tungkol sa aswang, pagkat may ilang mga pangyayari na rin noon doon sa kanilang probinsya na kinasasangkutan ng mga aswang. Pero hindi rin kasi ito madalas na nangyayari. Taon din ang binibilang bago may mangyaring ganon. Kung kaya nga, ati pa rin ang paniniwala ng mga tao noon sa kanilang lugar. Kahit pa marami na rin noon ang nagkukwento na nakakita sila mismo ng aswang, ay marami pa rin hindi naniniwala. Pero ang nangyari kay Uncle Pilong ay kakaiba. Ngunit may ilan pa rin sarado ang isip at hindi pa rin talaga naniwala. Nalaman nila nanay ang buong istorya nung gabi ng lamay. Bali nagpunta talaga silang lahat ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Pagkatapos silang maghapunan noon ay umalis na sila ng bahay dahil malayo pa ang kanilang lalakarin papunta sa bahay nila Uncle Pilong. Nang dumating sila doon ay marami na ang mga taong naroon. Napansin nila nanay na iyak ng iyak ang mga magulang at mga kapatid ng Uncle Pilong. At napansin din kaagad nila nanay na tila lahat ng tao ay nakatuon ng pansin sa isang taong nagsasalita. Hindi ito taga roon sa kanila, kundi taga kabilang bayan, kung saan natagpo ng bangkay ng Uncle Pilong. Kung kaya, naisipan din nilang makinig sa sinasabi ng lalaki. Kwento nito
galing raw siya sa bahay ng kanyang kumpare dahil nakipag-inuman. Hindi niya sigurado kung anong oras na siya umuwi, pero malalim na umano ang gabi. Nang nangangalahati na siya pauwi sa kanila, bigla siyang may nakasalubong sa daan. Binati niya raw ito ng magandang gabi, pero hindi ito gumanti ng pagbati sa kanya. Nang makalapit na ito sa kanya, ay napansin niyang marumi yung lalaki at nakakaawa ang kanyang mukha. Namumutla din ito na para bang wala ng dugo sa pagkaputla. Nakiusap ito sa kanya at humihingi ng tulong. Ang akala niya ay may kasama ito at iyon ay napahamak. Kung kaya iyon yung kanilang tutulungan. Yun ang una niyang naging pagkaunawa. Kaya nagmamadali naman daw siyang sumunod doon sa lalaki. Na habang naglalakad sila ay panay ang lingon sa kanya nito at itinuturo ng kanyang isang kamay ang direksyon kung saan naroon yung sinasabi nito. Sumuot sila sa masukal na bahagi ng bundok. Halos may 15 minutos din silang naglakad hanggang sa makita niya ang isang katawan na nakahandusay at naliligo sa sarili nitong dugo sa kakahuyan. Kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Pagluhod niya sa tabi ng katawan ng lalaking nakahiga sa lupa, ay tumambad sa kanya ang nakakakilabot at kalunos-lunos na sinapit nito. Nagtamo ito ng maraming sugat at halos lahat ng iyon ay malalalim. At napansin niya kaagad na wala na itong buhay. At nagulat siyang bigla nang makita ang muka ng bangkay. Agad niyang hinagila yung lalaking nakasalubong niya sa daan na siyang nagturo ng bangkay, ngunit hindi na niya ito matagpuan. Bigla siyang nangilabot pagkat itinuro nito mismo sa kanya ang sariling bangkay kung saan matatagpuan. Pagkat yung bangkay na nasa harapan niya ay iyon din yung lalaking nakasalubong niya sa daan. At iyon nga ay isang kulpilong. Pagpapatuloy pa ng lalaki, ang akala niya ay nagawa na niya yung gustong ipagawa sa kanya ni Uncle Pilong. Pero nagpakita pa ito sa kanyang panaginip. Ipinakita sa kanya kung paano ito walang awang nilapa ng aswang. Nananlaban pa umano si Uncle Pilong, pero lubang malakas yung aswang at hindi niya talaga ito kinaya. Sa panaginip niya ay nakita niya ring nanigas ang katawan ni Uncle Pilong at hindi nakagalaw. Kung kaya malayang naisa katuparan ng aswang yung masama niyang balak. Sabi pa ng lalaki, ipinakita din sa kanya ni Uncle Pilong yung mukha ng aswang at isa iyong babae. Hinihingi ng mga magulang at mga kapatid ni Uncle Pilong yung larawan ng babaeng tinutukoy ng lalaki na nakita niya sa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya raw iyon mailarawan. Pero kung kanya itong makikita, ay agad niyang makikilala. Bigla namang nagkaroon ng komosyon nang hindi sinasadyang matabig ng isang babae yung mga baso ng kape na dala-dala ng pinsang babae ni nanay. Nakatawag talaga yun ng pansin sa mga taong naroon na nakikipaglamay at panandali ang nawala ang atensyon doon sa lalaking nagsasalita na siyang nakatuklas sa bangkay ng kulpilong. At napuntang lahat ng kanilang pansin doon sa babaeng nakasagi sa mga baso ng kape na nagmamadaling umalis. Kaya biglang sumigaw yung lalaki at iniutos na pigilin yung babae dahil bigla itong nagduda kung anong dahilan ng babae
kung bakit ito nagmamadali at tila ba may iniiwasan. Ngunit bago pa nila ito mahawakan upang pigilan, ay mabilis na itong nakalabas ng bakuran. Pero hindi sila tumigil. Kanila itong sinundan. Dala ang kanilang mga itak at kahoy na pamalo ay hinabol nila ito. Kwento ni nanay, marami ang humabol ng mga kanayo nila. Nakasama rin sa mga humabol ang tatay niya at tatay ng Kulpilong, dalawa niyang pinsan, at yung lalaking taga-kabilang bayan. Maya-maya ay nakita nilang bumalik na ang karamihan sa kanila at sinabing hindi na nila naabutan pa yung babae pagkat bigla raw itong naglaho. Pero yung mga malapit na kaanak ng Kulpilong at yung lalaki ay hindi pa rin nakabalik. Hanggang sa nauna nang umuwi sila nanay kasama ang mga kapatid niya sa kanilang bahay. Nang mga madaling araw na ay nagulat sila nanay. Nagising sila nang marinig ang tinig ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa bahay ay agad na nanghingi ng kape ang tatay nila. Kung kaya, ipinagtimpla naman ito ni nanay. Habang nagkakape, ay kinuwento nito na nahuli nila yung babae. At ito yung sinasabi ng lalaki na ipinakita sa kanya ng Kulpilong sa panaginip. At totoo ngang aswang yung babae. Dahil nung huli, ay inilabas din nito yung tunay niyang anyo. Na sinubukan pa raw silang ipailalim sa udom nito. Buti na nga lang at marunong din pala yung lalaki na taga-kabilang bayan at nakontra niya kaagad yung ginagawa ng aswang. Kwento pa ng tatay ni nanay sa kanila, matagal bago nila napaamin yung babae. Bigla nilang naitanong kung nasa na yung babaeng aswang. Hindi kaagad nakasagot ang tatay ni nanay at napatingin lang ito sa kanila. Maya-maya ay sinabi nitong mas mabuti nang hindi nila malaman. Pero nahulaan na nila nanay kung ano ang kanilang ginawa dahil na rin sa binitawang pananalita ng tatay ng Kulpilong na hindi siya papayag na hindi niya maipagiganti ang kanyang anak, na kung mabibigyan lang raw siya ng pagkakataon bago mailibing sa kinabukasan siyang Kulpilong, ay isasama niya sa hukay yung may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Kaya kahit hindi sabihin ng direkta ng tatay ni nanay sa kanila, ay malinaw na kung ano yung sinapit ng babae. Nailibing siyang Kulpilong na nakamtan niya yung katarungan sa malagip niyang sinapit. Sabi ni nanay, mula nang mangyari iyon ay naging maingat na sila at iniwasan na talagang magpagabi pa sa daan. Kahit na yung mga lasingkero sa lugar nila ay hindi na naglalakas loob pang dumayo ng inuman, lalo na at alam nilang sila ay gagabihin. Ang pamilya naman nila nanay at mga kaanak ay naging alerto rin dahil sa pangambang baka balikan pa sila ng mga kalahi ng babaeng aswang. Inisip kasi nila na baka alam ng mga ito na bumisita yung kanilang kalahi sa lamay ng kanyang nabiktima at hindi na muling nakabalik pa. Kaya kapag may nagagawi sa kanilang ibang tao, ay talagang listo sila nanay. At mula din noon, ay hindi na sila nawawalan pa ng mga pangontra sa aswang. Pero sabi ni nanay, minsan na rin silang pinaraanan ng aswang sa bahay nila. At hindi lang isa ang nagtangkang bumisita sa kanila. Buti na lang at naroon noon ang ilan nilang mga kaanak na lalaki dahil magpapagapa sila. At awa naman ng Diyos dahil sa kanilang pag-iingat ay hindi naman na nasundan pa
Yung nangyaring iyon sa pinsan ni nanay na si Uncle Pilong. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay naganap maraming taon na ang nakalipas. At ito ay tungkol sa masaklap naming naging karanasan. Ang totoo po, hindi ako naniniwala sa mga kwentong katatakutan at kababalagan dati. Kahit po sa mga aswang at engkanto. Kahit nga po yung mga sanib at kulam na sinasabi, ay hindi rin ako noon naniniwala. Para sa akin po kasi, parte lamang ito ng ating mga kwentong bayan. Pero nagbago pong lahat ang paniniwala kong ito nang maranasan ko mismo yung mga hindi pangkaraniwang pangyayari sa aking buhay. Sa totoo lang po, ilang buwan na akong nakikinig sa inyong mga kwento. Pero ngayon lang talaga akong nagpasya na ibahagi. Kasi tuwing papalaking ko ay nagdadalawang isip talaga ako. Dahil na rin po sa grabing nangyari sa pamilya namin. Naninirahan po kami noon sa probinsya nila nanay. Masaya naman kami kahit pa medyo may kahirapan ang aming pamumuhay. 3 na po kaming magkakapatid noon at ako po ang pangalawa. Ni minsan ay hindi ko nakikitang nag-away yung mga magulang namin. Mahal nila yung isa't isa at pareho silang malambing. At dahil sa ipinapakita nilang magandang pagsasamahan, kung kaya marahil ay iyon din ang namana naming magkakapatid. Magkakasundo kami at hindi rin nag-aaway. Ano pat mahal na mahal namin ang isa't isa, lalong-lalo na yung mga magulang namin. Isang araw ay biglang dumating sa bahay namin ang tsuhi ni nanay. Galing kami sa paaralan ng ate ko noon at nadatnan na namin nasa bahay ito. Pinakilala siya sa amin ni nanay. Yun pa lang kasi yung unang pagkakataon na ito ay nakita namin. Mukha naman siyang mabait pero hindi gusto ni ate yung pansamantalang pagtira ng tsuhi ni nanay sa bahay namin. Nang minsang magkausap kami ay sinabi niyang may nararamdaman siyang kakaiba sa lolo namin at masama yung nararamdaman niya. Sinabi ko naman noon sa ate ko na hayaan na lang dahil total naman ay sandali lang ito at hindi magtatagal. Makaraan ng ilan pang araw, pati ako ay may napapansin ng hindi maganda. Hindi lang tungkol sa madalas na paglabas nito ng bahay namin at pakikipag-inuman, kundi yung mga kakaibang bagay na ginagawa niya. Minsan nga ay nakita ko itong nakaluhod. Nakapikit siya at hindi gumagalaw, na may nakatali pang itim na tela sa kanyang ulo. At kapag kakain kami ay hindi talaga ito sumasabay sa amin. Kahit ano pang pilit ang aming gawin ay hindi talaga ito sumasabay. Kaya kahit isang beses ay hindi ko ito nakitang kumain. Isang araw, nang pagkagaling ko sa paaralan, ay naabutan ko itong may ipinapahid sa kanyang buong katawan. Wala noon ang mga magulang namin at kasama nila yung bunso naming kapatid. Habang si ate naman ay nasa paaralan pa. Sa takot ko ay lumabas na lang uli ako ng bahay. Naging maingat ako at hindi ko talaga ipinaalam na ako ay dumating na. Dahan-dahan akong lumabas ng pinto. Halos gumapang na nga ako
sapagkat ayoko talagang malaman niyang naroon ako. Nang makalayo na ako ng bagya sa bahay namin, ay saka pa lang ako tumayo at kumaripas ng takbo. Nanatili pa ang tsuhin ni nanay sa amin ng ilan pang mga araw. At habang nagtatagal siya sa amin, ay unti-unti kong nakikita yung mga pagbabago sa kanya. Lalong-lalo na pagdating sa kanyang mukha. Halos hindi ko na nga magawang tumingin pa sa kanya dahil na rin sa takot. At yung tatay namin ay hindi na nilubayan ng sakit. Lagi na lang siyang may dinaramdam sa kanyang katawan. At madalas kapag gabi, kapag lumabas na ng bahay ang tsuhin ni nanay, makalipas lang ang ilang minuto, ay nakakaramdam na kami ng mga pagkilos doon sa aming bubungan. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Dahil isang gabi ay umuwi ito sa bahay namin na may mga sugat at duguan, na nangingintab din ang kanyang katawan dahil sa ipinahid niyang langis. Hindi na bagong bagay para sa akin iyon, dahil sa nakita ko na nga siyang minsan na ginagawa iyon. Galit na galit siya noong mga oras na yon at kinuha niya yung itak ni tatay na nakasabit sa dingding. Alanganing oras na noon kung kaya natutulog na kami. Nagising na lang ako at si ate dahil sa ingay na aming narinig. Tinanong siya ni nanay kung ano ang nangyari. At sinabi naman niyang mayroon daw siyang nakaaway sa inuman. Pinagtulungan umano siya. Maya-maya ay marami nang ang tao sa labas ng bahay namin. Kaya nagtaka ang mga magulang namin. Naisip nilang parang hindi lang yata yung mga kainuman niya ang galit sa kanya. Parang kalahati yata ng baryo namin ay magkakasamang nagpunta at hinahanap siya. Nagliwanag yung labas ng bahay namin dahil sa mga dala nilang sulo. May mga dala din silang itak at mga bagakay. At gusto talaga nilang patayin ang tsuhin ni nanay. Kaya nagsimula na magduda ang tatay namin. Hanggang sa biglang may sumigaw sa labas at pilit na ipinalalabas kanila nanay ang tsuhin niya. Na narinig talaga namin sinabi nila na aswang umano ito. Nung puntong iyon ay hindi naman kami nakapaganda, pagkat walang-wala talaga sa aming isipan na gagawin iyon ng tsuhin ni nanay sa amin. Nakita ko na lang na nakaangat na ang kamay nito na may hawak na itak. At una niyang tinaga si tatay na agad namang bumagsak sa sahig. Matapos iyon ay agad niyang isinunod si nanay. At nang bumagsak na rin si nanay ay nakita ko papunta na ito sa aming magkakapatid. Sa sobrang takot ko ay napatakbo na ako at lumundag sa may bintana. Narinig ko pa yung mga nakakatakot na sigaw ng mga kapatid ko pero wala akong magawa. Tumakbo ako sa mga tao at humingi ng tulong. Pinasok nila ang bahay namin pero hindi na nila naabutan yung tsuhin ni nanay na nakapagtataka talaga dahil bigla na lang itong nawala. Nang wala ng panganib ay saka pa lang ako pumasok muli ng aming bahay at nakita kong inaasikaso na nila yung mga magulang at kapatid ko. Nagkalat ang dugo sa bahay namin.
Nakita kong kapwa pa humihinga yung mga magulang namin, pero pareho din silang maluba ang tama. Habang yung ate ko at bunso naming kapatid ay pareho nang hindi gumagalaw. Sinubukan pang dalhin ng mga kababaryo namin silang lahat sa paggamutan. Pero hindi na talaga umabot pang buhay yung mga kapatid ko. Mapalad naman na parehong nabuhay yung mga magulang namin. Pero hindi na naging maganda yung pagsasama nila. Nasira na ito ng tuluyan. Nasira na yung buhay namin dahil sa kawalang hiyaan ng tsuhin ni nanay na isa palang aswang, na hindi pa pala ito nakontento nung gabing iyon, na matapos pagtatagain yung mga magulang at kapatid ko ay nanagapang pala ng maraming tao. Ayon sa balitang nakarating sa amin, lahat umano ng makasalubong nito sa daan ay walang pag-aalinlangan niyang tinataga. Dumayo pa nga umano ito sa isang lamay at lahat ng naroon ay kanya ring walang habas na tinaga, na ultimo kahit patay ay hindi rin niya pinalampas. Sabi ng isang matandang kakilala namin, ang nakikita niyang dahilan na maaaring ikinagalit nito ay marahil yung pagkakabisto ng mga taga roon sa amin ukol sa pagiging aswang niya. Nasa tindi ng kanyang galit ay nakita ko talaga wala ito sa kanyang sarili at katinuan. Para siyang may sapi, para itong sinaniban ng demonyo, na sa tuwing maaalala ko yung pangyayaring iyon ay napapapikit na lang talaga ako kapag nakikita ko yung kanyang nakakatakot na mukha sa aking alaala. Sinisi ni tatay si nanay kung bakit pinatuloy pa niya sa bahay namin ang kanyang tsuhin. Kung dati-rati ay hindi ko sila nakikita nag-aaway, nung mga panahong iyon ay halos araw-araw. Wala nga yatang sandali na hindi sila nag-aaway at nagbabangayan. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na lang si tatay. Nagulat talaga ako noon nang hindi niya ako papasukin sa paaralan. Umaanap siya ng tiyempo, at nang umalis na si nanay ng bahay para mamalengke ay itinakas na niya ako. Sumama naman ako kay tatay dahil naunawaan ko siya na ang tanging hangad lang talaga niya ay yung kaligtasan ko. Nangangamba kasi noon si tatay na baka bigla pang bumalik sa bahay namin ang tsuhin ni nanay. Natakot siya baka bigla na lang itong sumulpot doon sa bahay namin at patayin din ako. Nagpunta kami ni tatay sa kanilang probinsya at doon nanirahan. Makalipas ang ilang buwan ay may nakarating sa aming balita. Namamasura na lang daw ang nanay ko doon sa kanilang probinsya. Parang nasiraan na umano ito ng ulo, na hindi na pumipirmi sa bahay namin at nagpapagala-gala. Kaya dahil doon ay parang nakonsensya ako sa naging kalagayan ng nanay ko. At alam kong ganun din naman si tatay, pero hindi ko rin siya masisisi dahil para naman sa kaligtasan ko yung kanyang ginawa. At alam kong mahal pa rin naman niya si nanay, na minsan nga ay sinabi niya sa akin na hindi daw niya dapat isinisi sa nanay namin ang nangyari, dahil hindi rin naman ito alam na aswang pala ang kanyang tsuhin. Nasang-ayon ako doon dahil sigurado ako kung alam lang ni nanay na ganun ang tsuhin niya, siguradong hindi niya talaga ito patatapakin sa bahay namin.
Makaraan na ang mahigit 1 taon na doon na kami naninirahan sa probinsya nila tatay, ay nagulat na lang ako isang araw nang dumating doon si nanay. Nagulat talaga ako dahil kabaliktaran sa mga naririnig ko noon ang ayos niya. Sinabi niya sa amin ni tatay na ang tagal daw niya kaming hinanap. Walang sandali na hindi niya kami inisip. Kahit yung mga kapatid ko ay lagi niyang dinadalaw sa sementeryo. Humingi ng tawad si nanay sa amin ni tatay at nagulat siya nang humingi din ng tawad si tatay sa kanya at sinabing mali siya nang isising lahat ng nangyari kay nanay at nabuo pong muli ang aming pamilya. Nagsimula po kami ng panibago at nanumbalik po yung pagmamahalan sa amin. Pero hindi may iwasan minsan na maalala ko pa rin yung mga nasawing kapatid ko. Lalong-lalo na yung masaklap na sinapit nila. Parang bangungot sa akin yon. Dahil nakita ko pa talaga yung ayos nila bago sila buhati ng mga kababaryo namin para dalhin sa paggamutan. Matagal na itong nangyari, pero hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko. Mayroon po kasi akong naging kaklase nung nag-aaral pa ako noon sa probinsya na naging kaibigan ko rin nung huli. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Maricar. Mabait si Maricar, Sir Bibi. Kung kaya nga, madali ko siyang nakapalagayan ng loob. Malayo po ang pinapasukan kong paaralan noon mula sa amin. Isa lang naman ang pinaka-highway na nag-uugnay sa lahat ng bayan sa aming probinsya. Maliit lang po kasi ito. Kaya mula sa amin ay isang sakay lang. Pero malayo. Yun lang kasi ang nag-iisang paaralan ng kolehiyo doon sa amin. Kaya madalas ay ginagabi na ako sa pag-uwi. Nasa 2 taong ko na noon sa kolehiyo. Pero nang maging kaibigan ko na nga si Maricar, kahit paano ay naging maalwan ang lahat para sa akin. Dahil minsan ay kanya akong pinapatulog sa kanila. Malapit lang kasi doon ang kanilang bahay. Kaya kapag may balak akong doon matulog sa kanila, ay nagpapaalam na ako sa amin. At sinasabi kong hindi ako makakauwi at doon kanila Maricar matutulog. At nagbabaon na ako ng damit. Mabait naman ang pamilya nila. Tahimik lang ang kanyang mga magulang. Yung 2 naman niyang kapatid ay hindi rin mahirap pakisamahan. At para naman hindi nakakahiya, kung anong meron sa amin ay dinadala ko na rin kapag matutulog ako sa kanila, tulad ng mga gulay at prutas. Nagbabaon na rin ako ng pang-ulam at nag-iiwan din ako sa kanila ng bigas. Kaya nung mga panahon na iyon ay masasabi kong maayos at masaya ang takbo ng aming buhay. Simple lang pero payapa. Kung minsan ay isinasama ko rin sa amin si Maricar. At kahit yung pamilya ko ay nababaitan sa kanya, ngunit sadyang may mga tao talagang kampo ng demonyo na yung utak at pag-iisip ay pinaghaharian ng kasamaan na punong-puno ng kalayawan at nasa ng laman, na kung sino pa yung naturingang siyang gagabay at dapat na kumakalinga sa amin
bilang mag-aaral nila sa kanilang paaralan, ay siya pa palang sisira ng aming kinabukasan. Ang tinutukoy ko ay yung aming gurong lalaki sa isa naming aralin na hindi ko na lang papangalanan. Wala kasi akong maisip na pangalan na babagay sa pagkatao niya. Ang angkop lang kasi talaga sa kanyang pangalan ay yung mga pangdemonyo. Nung una, hindi ko pa natunugan kaagad yung masamang intensyon nito kay Maricar. Akala ko yung paglapit-lapit niya sa amin ay walang anumang kahulugan. Yun pala, may maitim ng balak ang hayop na iyon. Maganda kasi si Maricar. Bukod sa may angkin nitong taas, ay wala ka talagang maibibintas sa kanya. Makinis at maputi ang kanyang balat na malasutla at kutis porsilana, ika pa nga ng iba. At ang kanyang muka ay parang hugis puso, maamo na may mapupungay na mga mata na binagayan ng mga pilikmatang nakapilantik. Manipis din yung mamula-mula niyang mga labi at may matangos ding ilong. Nakatamtaman lamang ang taas. Kaya maraming nagkakagusto talaga kay Maricar. Maganda din naman ako pero walang-wala yung ganda ko pagdating kay Maricar. Kaya nga siguro na humaling yung manyak naming profesor. Yung paglapit-lapit sa amin nung guro ay naging mas madalas pa, na pati sa pagkain namin ay inaabangan talaga kami at sinasabayan. Nahihiya naman kaming tanggihan ito noon dahil nga sa guro namin siya at baka masabihan pa kami na malisyosa. Hanggang pati sa aming pag-uwi ay sinasabayan na kami nito. At tila ayaw din patalo sa mga kapwa naming kamag-aral na nagkakagusto kay Maricar, na para bang gusto niya talagang mapa sa kanya ang kaibigan ko. Hanggang sa naitsapwera na ako at bihira nang makasama si Maricar dahil na rin sa demonyo naming profesor na iyon. Ako rin kasi sa sarili ko ay nakakaramdam na rin ako ng pagkailang. Para kasing panggulo na lang ako sa kanila. Pakiramdam ko ay isa na akong malaking istorbo. Kaya ako na rin mismo ang nagkusa. Gumawa na rin ako ng paraan para umiwas. Lalo pa nung napapansin ko na kahit naman si Maricar ay parang wiling-wili at tila gusto rin naman niya yung presensya ng profesor na iyon. Pero hindi naman nawala yung pagkakaibigan namin. Hindi na nga lang kami nagkakasamang madalas dahil lagi nang nakabakod sa kanya yung guro na iyon. Mabilis na lumipas yung mga araw hanggang sa nagulat na lamang ako nang isang araw ay hindi na pumasok si Maricar. Kinutuban na ako ng hindi maganda nang pati yung guro namin ay hindi na nagpakita. At dahil sa pag-aalala at pagmamalasakit na rin sa aking kaibigan, ay pinuntahan ko ito sa kanilang bahay. Ngunit hindi niya ako hinarap at nagdahilan na masama raw ang kanyang pakiramdam. Sabi ng nanay niya ay baka nahihiya ito dahil sa kanyang sinapit. Doon ko nalaman na tinakasan na pala ito nung mapagsamantala naming guro matapos niyang mabuntis si Maricar. At ang masaklap pa ay mayroon na pala itong pamilya na nasa karatig lalawigan namin nakatira. Kahit malumanay yung pagsasalita ng nanay niya,
Habang nakikipag-usap sa akin, ay ramdam ko yung sama ng loob nito dahil sa nangyari sa kanilang anak. Pero ang mga sumunod na nangyari ay talagang hindi ko lubos na inaasahan. Hindi maabot ng isipan ko kung paanong naganap iyon. Parang hirap talaga akong paniwalaan na nangyari ang mga bagay na iyon. Simula kasi nang malaman kong nagdadalang tao na siya, ay sinikap ko pa rin puntahan ng madalas upang alamin ang kanyang sitwasyon. Hanggang sa hinarap na rin niya ako at humingi ng paumanin sa akin. Sa madalas kong pagbisita ay nabanggit sa akin ni Maricar na hindi niya talaga ginusto na siya ay mabuntis. Pero inamin niyang tinanggap niya yung guro namin at naging sila. Pero wala talaga siyang balak na gawin yung bagay na iyon. Kaya lang ay niloko siya nung guro namin. Nangyayain siya nito sa isang handaan at magsinungaling. Pakiramdam pa ni Maricar ay mayroon daw itong inilagay sa kanyang ininom. Kaya sabi niya, pinuwersa siya at labag talaga sa kanyang kagustuhan ang ginawa ng kanilang guro sa kanya. Pagtatapat pa niya sa akin noon, ay ayaw daw niya yung kanyang ipinagbubuntis. Matindi yung galit na kanyang nararamdaman noon para sa aming guro. At nais pa nga niyang idamay yung bata pagkat ayaw daw niya talaga noon. Pero lagi ko siyang pinapayuhan at pilit kong pinapaunawa sa kanya kung ano yung mas makabubuti. Nang mga 5 buwan na ang kanyang tiyan, ay minsan pa akong dumalaw kay Maricar. Tulad ng dati, ay may dala akong mga sariwang gulay at prutas. Pagdating ko sa kanila ay nakasarado yung pinto sa harapan ng kanilang bahay. O kaya, umikot ako sa likod upang doon ko na lang ilagay ng diretso yung mga dala ko sa kanilang kusina. Sanay na kasi ako sa kanila at hindi na rin naman kasi iba ang turing nila sa akin. At ganun din naman ako sa kanila. Pero laking gulat ko nang maabutan ko ang isang babaeng nakalupasay sa lupa sa tapat ng lababo. At abalang-abala na may pinapangus ito. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan dahil sa nakita kong nagkalat ng mga dugo. Nagtatayuan ang kanyang mga buhok at nanlilimahid siya sa dugo. Wala itong tigil sa pagmuya at pagkagat habang nakayuko. Na tila ba sarap na sarap sa kanyang kinakain. Pakiramdam ko ay bumaliktad ang sikmura ko dahil sa akin nakita. Naintakutan talaga ako dahil malinaw na sa akin kung anong uri ng nilalang yung nasa aking harapan. Pagkat nakita ko ang maliit na kamay at paa, nakabahagi ng kanyang kinakain. Isa itong aswang. Napasuka akong bigla at tila doon pa lang niya ako napansin. Kaya bigla itong napatigil at tumingala. Napatingin siya sa akin. Nagkalat ang dugo sa kanyang bibig maging sa palibot nito. Pati ang kanyang muka ay halos mabalot na rin ng malansang dugo. Yung takot na nararamdaman ko ay napalitan bigla ng awa nang mapagsino ko ang aking kaharap. Si Maricar, ang matalik kong kaibigan. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang damayan sa kung anumang sakit na kanyang nararamdaman, lalo na nang makita ko ang luha na nangilit sa kanyang mga mata.
Pero tila huli na ang lahat. Kaya mas minabuti ko na lang ang lumayo na muna. Kaya nagmadali ako. Iniwang ko na siya at mabilis na nilisan yung lugar. Nalaman ko na may lahi pala talaga silang aswang. Na ipinagpasalamat at naunawaan ko kung gaano pinahalaga ni Maricar yung aming pagkakaibigan. Dahil ni minsan ay hindi nila ako pinadaanan ng kanilang mag-anak. Hindi nila pinagtangkaan ang aking buhay at hindi rin nila ako hinawaan. Yun nga lang, marahil ay hindi talaga gusto ni Maricar yun nangyari sa kanya. Nung huli, nabalitaan din namin at naging matunog yung usap-usapan doon sa aming paaralan ang tungkol sa biglaang pagkamatay ng mapagsamantala naming guro na iyon, na malakas ang kutob kong may malaking kinalaman ang mag-anak ni Maricar. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma, na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nilang nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon ay narinig nila ang napakalakas na boses nito, na nakita nilang bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jealousy ng kanilang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon, na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas yung kanilang pinto, na sumara iyon ng kusa. Nagtaka silang lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko, kung yari lamang sa salamin ang mga jealousy na iyon, ay siguradong nagkabasag-basag na. At nakapagtataka umanong ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamanga ang kanilang naramdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghagod ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardiya ng paaralan at ilang gurong nagsipuntahan nang marinig ang matindi nilang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napagulgol na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihi bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura nung kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito.
Pero parang mayroon talagang sumanib dito. Pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng masinsinan ng kanilang mga guro at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksiyan at hindi yun totoo. Pero hindi umano nila makakalimutan iyon at alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kababalagang iyon. Pagkaunawa nila, kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahong iyon ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay na-trauma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat at kasama na dito yung kaklase nilang si Alma. Ang sunod nating kwento ay mula naman sa isa nating masugiting tagapakinig na nagpakilalang si JC. Ayon sa kanya, nangyari ito ilang taon na rin ang nakakalipas. Bakasyon noon sa kanilang paaralan at naisipan nilang magpunta sa probinsya ng isa nilang kaibigan. Hindi naman ito tawid dagat pero napakalayo umano ng kanilang biniyahe sakay ng bus. 5 silang lahat noon, bali 3 lalaki at 2 babae. Ang 2 babae na sina Michelle at Laika, ayun pa lang ang unang pagkakataon na makakasama sa kanila sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya talaga namang excited ang mga ito. Marami silang plano na magkakaibigan noon kapag dumating na sila doon sa bahay nila Andy. Kwento ni JC, maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe. Nang sapitin na nila yung pinakabayan ng probinsya, ay bumaba na sila ng bus. Mula doon ay sasakay pa sila ng tricycle papunta sa bahay nila Andy. Pero nagpasya na muna silang mamili ng lahat ng kanilang mga kailangan para sa gagawin nilang mga aktibidad tulad ng paliligo sa talon. Naisipan na rin nilang bumili ng pasalubong. Habang naglilipot sila sa bayan, ay nawili naman yung 2 babae nilang kasama sa pamimili ng mga damit. Kung kaya, iniwan muna sila nila JC at sinabing babalikan na lang. Nang nakapamili na sila ng lahat ng kanilang mga kailangan, ay kanila nang binalikan sina Michelle at Laika. Pero nagulat sila nang maabutan nilang nakikipagtalo na ang mga ito sa mga tinderang naroon. Kaya mabilis silang namagitan at inawat ang kanilang mga kaibigan. Nakinig naman ang 2, pero nang tatalikod na sila at aalis na, ay muli silang nakarinig ng mga hindi magagandang salita mula sa isang tindera. Kaya napalingong muli si Michelle at hinarap yung babae. Sinagot niya ito at nakipagpalitan na rin siya ng mga maaanghang na salita dito.
Napansin naman ni JC na tila may ibinubulong yung isa pang tindera. Kaya nag-alala na siya. Naisip din niyang baka kuyugin na sila at pagtulungan ng mga taga roon. Baka pagkaisa na sila. Kaya sa pilitan na nilang hinatak ang kaibigan at pilit na pinatigil. Nakita pa ni JC na paray ang paghingi ni Andy nang paumanhin sa mga tindera, pero ayaw talagang tumigil nung isa. Patuloy pa ito sa pagbabanta. Habang yung dalawa naman ay masamang nakatitig pa rin sa kanila na akala mo ay kakainin sila ng buhay. Na humahaba pa ang uso ng mga ito habang matalim at pailalim na nakatitig sa kanila. Nang bumabiyahe na uli sila papunta na sa bahay nila Andy, ay doon nalaman nila JC na nagalit pala ang mga tindera sa kanilang kaibigan nang hindi nila binili yung damit na kanilang tinitingnan. Katwira naman nila Michelle, masyado daw kasing mahal ang turing ng mga tindera na sa palagay nila ay napakalaki nung ipinatong ng mga ito doon sa maaaring totoong presyo noon. At nang hindi nga sila pumayag, ay patuloy daw na ipinipilit ng mga ito ang damit sa kanila. Na nung hindi talaga sila pumayag na iyon ay bilhin, kung ano-ano nang hindi magagandang salita ang sinabi ng mga ito sa dalawa. At doon na nga nagumpisang magkasagutan sila. Sinabi naman ni Andy na kalimutan na lang nila ang nangyari at humingi na rin siya ng paumanin sa dalawa nilang kaibigan dahil sa hindi magandang inasal ng mga taga sa kanila. Nang naglalakad na sila papunta sa bahay nila Andy, ay halos magkasabay na dumaing si Michelle at Laika ukol sa pananakit ng kanilang mga ulo at sikmura. Sinabi ni Andy na kanila na munang tiisin dahil malapit na sila sa kanilang bahay. Pero napailing ang dalawang dalaga at sinabing hindi na nila kaya, kung kaya pinaupo na muna nila silang dalawa sa ilalim ng puno. Nagpasya si Andy na siya na lang muna ang dumiretso sa kanila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang mag-anak. Pagdating niya sa kanila ay nataon namang bukod sa kanyang mga magulang at kapatid ay naroon din ang kanyang tiyuhin at mga anak nito. Isang manggagamot ang tiyuhin ni Andy. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na naroon ang kanyang mga kaibigan na naghihintay at nagpatulong siya. Mabilis nilang pinuntahan sila JC at Carlo kasama na ang dalawang babae na nung mga oras na iyon ay nagsusuka na at nanghihina. Pagkakita ng tiyuhin ni Andy sa kanila ay agad nitong nasabi na masama na ang lagay ng mga ito. Kaya pinabuhat na niya sila Michelle at dinala sa bahay nila Andy. Doon ay agad silang ginamot ng tiyuhin ni Andy na si Mang Alfonso. Sabi nito, mabuti na lang at kanya pa umanong na agapan dahil kung hindi ay siguradong ikamamatay umano iyon ng mga dalaga. Ikinuwento ni Andy yung nangyari. Kaya lalong naisiguro ng kanyang tiyuhin na tama nga siya dahil may nagpalipad hangin umano sa dalawa. Naisip naman ng tiyuhin ni Andy na ibalik yung masamang orasyon na iyon doon sa nagbigay, na walang dudang iyon ay yung isa sa mga tindera na nagbanta pa at animoy mayroong binubulong. Simula noon, ayon kay JC, tuwing mapupunta siya sa ibang lugar
ay iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na sa mga taong noon pa lamang niya makakasalamuha.